Ang Taiwan ang isa sa mga lugar na dinedeploy ang mga Pilipino upang makapagtrabaho sa labas ng bansa. Para malaman pa ang tungkol dito, isa ako sa mga mamamahayag sa ating bansa na inanyayahan upang malaman ang proseso ng piling aspeto ng mga sektor na nagtataguyod sa kanilang isla. Magmula sa foreign relations at diplomasya, teknolohiya, seguridad at depensa, kalusugan, agrikultura, pati na rin ang transportasyon. Mahalaga ang mga ito dahil sa kabila ng tensyong dulot ng China, kanila pa ring pinanghahawakan ang soberanya at demokrasya. Bagay na makakatulong para sa kamalayan nating mga Pilipino upang malaman na ang kaunlaran ng ekonomiya ay kaakibat ng pangangalaga, hindi lang sa mismong bansa, kundi para na rin sa mga taong nasasakupan nito. Ako si Jade Buhoy para sa News 4 Special. Halina't tuklasin ang Taiwan in Focus. Kinikilala ng Taiwan ang ugnayan nito sa Pilipinas, bagay na nakikita nila bilang mahalagang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang diplomasya sa rehiyon. Filipinos, living and working in Taiwan, so we are not just neighbors, we are family. So we share, we have shared values and interests, especially both of Philippines and Taiwan. Kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito ang ilan sa mga pangunahing pinagtutuunan ng Taiwan pagdating sa usaping diplomasya at pandaigdigang ugnayan. 员工还是说能够引进到台湾，在为我们的企业服务，也创造共同的福祉。 I believe that currently there are many Filipinos in Taiwan working and living, and they treat Taiwan as their homes. And when they go home to the Philippines, they tell their family and friends about their good experiences in Taiwan. They tell their friends and family that Taiwan is a good destination for not only tourism, but also working and living. And that is why I believe that the relationship between the people of Taiwan and the Philippines is very friendly. We have a very close relationship. And that is why I am hoping to develop even more exchanges between Taiwan and the Philippines. Kasama sa mga hakbang nila ang pagpapalawig ng visa-free entry para sa mga Philippine passport holders bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang panig. Mayroon din silang mga direct hiring centers sa Maynila na hindi lamang tumutulong sa mga Taiwanese investors, kundi nagbubukas din ng oportunidad para sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa Taiwan. Ayon sa kanilang pamahalaan, kabilang din sa kanilang prioridad ang kaligtasan ng mga dayuhang manggagawa. Kasama na rito ang libo-libong overseas Filipino workers o OFW na naninilbihan sa kanila lalo na sa panahon ng sakuna at posibleng sigalot. Hindi na rin lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na isa ang Taiwan sa mga paboritong destinasyon para sa pagtatrabaho, paglalakbay at turismo. Dahil isa nga ang Taiwan sa mga nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino gaya ng kababayan nating si Sarah, ginawa niya ito upang mapagpatuloy ang kanyang propesyon bilang engineer. Baka sa kanya na kahit sa pagtatrabaho ay natatamo niya ang sapat na pangangailangan sa araw-araw. Masaya, like the standard of living is very comfortable, convenient, like yung transportation, yung healthcare system, tapos people are very friendly around you, welcoming. Katulad niya, marami ring Pilipino ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa para sa mas malawak na oportunidad at mas mataas na kita. Malaki yung difference, of course. And then second, yung working environment din, like super advanced din. Or I'm not sure kasi hindi ko rin ma-compare. Like right now, it's manufacturing industry eh. Pero from outside point of view, kasi nag-apply din naman ako ng manufacturing sector in the Philippines, I could say na mas advanced sila dito.
Ngunit hindi pare-pareho ang karanasang naghihintay sa mga migranteng manggagawa. Bagamat si Sarah ay mapalad at nakapagtapos din ng master's degree sa engineering sa isang university sa Taiwan, malayo sa kapalaran ng karamihan ng mga OFW. Base sa pag-aaral ng mga grupong nagtataguyod sa karapatang pantao ng mga migrante, sa halos 150,000 to 160,000 OFW sa Taiwan, halos 96% dito ay mga laborer o production workers, kumpara sa natitirang 3% ng mga professionals at specialists na gaya ni Sarah. Iba man sa kanya, pero bahagyang mas mataas pa rin ang karaniwang sahod ng mga minimum wage earners sa Taiwan kaysa sa ating bansa. Ayon sa datos mula sa Department of Migrant Workers o DMW, mas mataas ng halos 4 na beses ang buwan ng sahod ng isang minimum wage earner na OFW sa Taiwan. Ang kasalukuyang minimum wage doon ay naglalaro sa 56,000 hanggang 60,000 pesos kada buwan, mas mataas ng mahigit 40,000 pesos kumpara sa karaniwang 16,000 pesos na kikitain ng isang manggagawa sa Pilipinas. Para sa mga OFW na nabibilang sa sektor na ito, hindi na ito masama. Bukod sa malaking sahod, hindi rin problema ang pagtitipid sa Taiwan. Mura ang pamasahe sa kanilang mga pampublikong sasakyan gaya ng bus at tren. May malawak din na kalsada at bangketa para sa mga commuter na pinipili na lamang na maglakad, habang ang iba ay sagot ng kanilang housing company sa libreng tirahan. Sa paglipas ng panahon na patunayan na hindi lamang basta trabaho ang hinahanap ng mga Pilipino sa labas ng bansa. Hangad din nila ang katatagan, magandang oportunidad at ang mas maayos na kalidad ng pamumuhay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa likod ng paglago ng ugnayan ng Pilipinas at Taiwan, nananatiling malaking usapin ang tensyon sa Taiwan Strait. 放电准备，放电准备，放电备变哦，大家注意铁管。真定，马上停车，马上停车。注意该过过呀，马上停车。人闪开，人闪开，人先去右侧。真定该过啊，马上停车。 Bagamat inihayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy, nilinaw din niya na hindi ninanais ng bansa na masangkot sa posibleng sigalot sa pagitan ng Taiwan at China. Ayon pa sa Pangulo, nakahandang tumulong ang Pilipinas sa pamamagitan ng humanitarian relief efforts at patuloy na pakikipag-ugnayan nito sa pamamagitan ng diplomasya upang manatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Mahalagang maunawaan natin ang posisyon ng Pilipinas dahil malapit ang ating bansa sa teritoryo ng Taiwan. Tinatayang nasa humigit kumulang 100 kilometro lamang ang layo ng Taiwan mula sa Batanes, ang pinakahilagang bahagi ng bansa. Para mas maunawaan ito, halos kasing layo lamang ito ng biyahe mula Maynila patungong Mariveles, Bataan gamit ang fast ferry. At dahil sa lapit nito, hindi malayo ang posibilidad na maapektuhan ng Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa rehiyon. Sa banta ng kalamidad o seguridad sa kanilang isla, nananatiling handa ang Taiwan at ang kanilang pamahalaan. Hindi na lang sa pag-eensayo ng mga ahensyang tutugon sa mga sakuna, kundi pati na rin ang kanilang mga patakaran sa bawat gusali.
Ang mga bomb shelters o air raid shelters at air defense shelter ay nararapat magkaroon sa bawat high-rise building, commercial complex o pampublikong istruktura. Ito ay base sa kanilang building technical regulations. Sa kasalukuyan, mayroong 90,000 hanggang 105,000 registered air raid shelters na kayang tugunan ang kaligtasan ng populasyon ng isla. Karaniwan, mga basement ang ginagawang bomb shelter. Bawat pasilidad dito, nararapat na mag-occupy ng 1 square meter kada tao at 30 centimeters na kapal ng konkretong pader upang kayanin ang pagsabog ng bomba. Meron din itong mechanical ventilation system at backup emergency supply upang mapanatili ang daloy ng hangin sa loob kahit mawala ng kuryente ang lugar. Gumagamit na din sila ng mobile application upang matukoy kung saan ang pinakamalapit na lugar upang mag-evacuate sa panahon ng sakuna. Bahagi din ng mga Pinoy dito na handa sila dahil hindi nagkulang ang pamunuan ng Manila Economic and Cultural Office at Department of Migrant Workers sa pakikipag-ugnayan sa kanilang kaligtasan. Bukod sa usaping seguridad, maaari rin itong magdulot ng epekto sa ekonomiya, supply ng pagkain, langis, at mga kalakal na dumadaan sa Luzon Strait, ang dagat na nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Kaya sa kabila ng diplomasya, patuloy ding pinaghahandaan ng Taiwan ang mga posibleng sakuna at banta ng seguridad. Kabilang dito ang paghahanda ng mga evacuation center, civil defense measures, at mga plano para sa posibleng humanitarian crisis. Dito pumapasok ang papel ng Mainland Affairs Council, ang sangay ng pamahalaan ng Taiwan na nangangasiwa sa kanilang ugnayan sa mainland China. Taiwan is a democratic country, so we respect the opinion of our most people. And most people, or the main opinion poll right now, is to maintain the status quo. And the future shall be decided by the 23 million people of Taiwan. So the government will respect what the people want to maintain the status quo and neither promoting independence or unification, because that is the mainstream opinion. Sila rin ang nagbibigay ng mga pahayag kaugnay ng mga military drill, banta sa seguridad, at iba pang kaganapan na maaaring makaapekto sa katatagan ng rehiyon. So for how to maintain the status quo, we will follow the President Lai's 4 actions of peace plan. And the first one is to boost our national defense autonomy, and the second one is to increase our social resilience, and third one is to deepen collaboration with like-minded countries, and finally, we will pursue responsible leadership. Sa pamamagitan ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, maaari rin nilang maiparating ang mahalagang impormasyon at mga abiso para sa mga Pilipinong nasa Taiwan sakaling magkaroon ng sakuna o paglala ng sitwasyon. Kasabay ng pagpapalawak ng kanilang ugnayan sa iba't ibang bansa pagdating sa seguridad at depensa, sinabi rin ng ilang opisyal ng Taiwan na mahalaga na rin sa kasalukuyan ang papel ng makabagong teknolohiya sa geopolitical landscape. First batch of HIMARS we purchased from America are already, the contract are signed and they're being shipped so far. And we also have a self-produced missiles. The range of these missiles can be as far as Beijing. So I believe the deterrent effect is very great. So we should work with other countries on the first island chain to build this deterrent chain to
restrain China from having any kind of authoritarian, aggressive behavior in the Taiwan Strait or the South China Sea. Ito ang CG-5002 Hsinchu, ang pinakamalaking patrol vessel ng Taiwan Coast Guard. May haba itong 126 meter, mas malaki pa nga sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Pero ang barkong ito ay hindi binuo para sa pakikipagdigmaan. Binuo ito para magligtas ng buhay. Hsinchu have twin screw CPP system and two rudder system, and it can give the captain when he sails have a great flexibility to maneuver the ship, and this is very useful for our law enforcement mission or search and rescue mission. And all captain of Taiwan Coast Guard all have capability to sail during the port entry and departure without pilot. Tinatawag nga nila itong isang floating hospital. Ang Hsinchu vessel ay may kompletong medical grade facilities. Kaya nitong magsagawa ng mga major at minor surgeries sa gitna ng dagat. Mayroon din itong mga rewarming rooms para sa mga biktima ng hypothermia o labis na ginaw. Rewarming room, because that on the sea maybe some patient will suffer from hypothermia because of drowning or other issues. So according to the treatment, there is one treatment that can be used if the patient was not very severe. We can settle up the temperature to the treatment temperature and actively give the heat to the patient. Kaakibat din sa pangdepensa at kaligtasan ang National Fire Agency Training Center ng Taiwan. Ito ang pinakamalaking disaster training facility sa buong Asia. Ang kanilang pagsasanay rito ay American grade. Ibig sabihin, hango ito sa pinakamataas na standards ng United States pagdating sa search and rescue at firefighting. Dito sinasanay ang mga pinakamahuhusay na rescuers na humaharap sa mga lindol, bagyo at malalaking sakuna. Dito pumapasok ang alyansa sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ang Taiwan ay opisyal na nakipag-ugnay sa Bureau of Fire Protection o BFP. Sa ilalim ng kanilang kasunduan, daang-daang mga Pilipinong bombero at Special Rescue Force members ang ipinadala sa kanilang isla upang sumailalim sa high-level structural collapse at disaster response training. Dito, ang kahusayan mula sa Taiwan ay ibinahagi sa ating mga lokal na bombero upang mas maging handa ang Pilipinas sa oras ng malalakas na sakuna gaya ng lindol. Higit pa rito, may magandang balita ang Taiwan Coast Guard Administration para sa ating mga mangingisda at seaman. Opisyal na inihayag ng Taiwan na ang kanilang mga humanitarian at medical ships gaya ng Hsinchu ay handang tumulong at sumagip sa kahit na sinong nangangailangan ng saklolo malapit sa kanilang karagatan. Bagamat nananatili pa rin ang tensyon sa paligid ng isla ng Taiwan, kanilang nilinaw na prioridad din nila ang medical relief at humanitarian efforts, hindi lang sa mga Taiwanese, kundi para na rin sa mga mamamayan ng karatig bansa. Walang pinipiling lahi, Pilipino man, dayuhan o mangingisdang napadpad sa bagyo basta't malapit sa teritoryo ng Taiwan. Ang kanilang Coast Guard ay re-responde. Sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon, ang pagtutulungang ito ng Taiwan at Pilipinas ay nagbibigay ng pag-asa. Isang patunay na sa oras ng krisis at sakuna, ang pagpapanatili ng buhay ng tao ang pinakamahalaga sa lahat.